Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship and praise celebration. Ngayong pong araw na to, itataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awitan natin ngayong araw na to. Pero bago po tayo umawit sa ating Panginoon, may nais lamang po akong ibahagi. Sabi po sa Isaias, Kapitulo 43, 1 hanggang 3, sabi po dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Malinaw po na sinabi ng talata, kapatid, na may kaligtasan ang Panginoon na ibibigay sa iyo. Kaya, kung ano man yung problema na pinagdaraanan mo ngayon, itiwala mo yan sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, ililigtas ka niya. Kailangan mo lang gawing, kapatid, magtiwala sa Panginoon sa kanyang pagliligtas. Ngayon pong araw na to, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Patuloy po tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, musta po ang ating relasyon sa ating Panginoon? In love pa po ba tayo
sa ating Panginoong Hesus. O, malayo na po ang ating puso sa Kanya. Sabi nga po sa Pahayag 2, verse 2 hanggang 4, sabi po dito, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayang mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-aling sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, sabi po to ng Panginoon. Iniwan mo na ang iyong pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na nanlalamig tayo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na malayo na ang loob mo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, alalahanin mo yung una mong ginagawa mo sa paglilingkod sa Kanya. Alalahanin mo ang una mong pag-ibig sa Kanya, na on fire ka, na kahit ano pa man mangyari, hindi ka sumusuko kasi alam mo, in love ka kay Lord. Alalahanin mo yung kapatid, na nasabi mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, di ka lalalayo sa presensya ng ating Panginoon. Alalahanin mo yung araw na yun. Bumalik ka sa una mong pag-ibig sa ating Panginoon. Reignite again your passion sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pag-alabin mo pong muli ang pag-ibig mo sa ating Panginoon at sumamba ka na may puso sa Kanya. Sumabay ka po sa awiting ito ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, hallelujah. Sa buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ay tapat kailan pa man. Oh, sa pangako mo ay tinahan. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlungat aking liling, di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko.
sa kabutihan katapatan mo. Di mang-iiwan, di mang-iiwan, sa'yo mananalig.
mag-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan at kabatan mo. Di mag-iiwan, di mag-iiwan, Diyos ikaw ay pupurihin. Kadalug at aking lilim, di mag-iiwan, di mag-iiwan. Sa mananalang. Dumako naman po tayo sa ating communion. Matthew 26 verses 26 to 28 says, "While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, 'Take and eat, this is my body.' Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.'" Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito, na sumisimbolo ng iyong katawan at dugo, muli po kaming humaharap sa iyo at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami at bigyan ng panibagong buhay. Nawa ay maging sariwa palagi sa aming puso at isipan ang pagliligtas na ginawa mo at ang pag-alay mo ng iyong buhay para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Giving is a test of faith. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalapi. If you don't bring your tithe to God, it simply means that you don't trust Him. Sabi pa po sa talatang aking nabanggit, the Lord said, "Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." God is testing you right now. Kaya mga kapatid, let's pass the test. Bring back your tithe to God and allow Him to bless you tremendously. Ipakita mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sa lahat ng mga kapatiran po sa ating simbahan, sa mga magulang, mga tatay at mga nanay, sa mga kabataang lalaki at babae, hinihikayat ko po kayo magkaisa po tayo
Abutin po natin ang ating sariling pamilya, ang ating sariling sambahayan. They are our first ministry. Abutin natin sila, iwin natin sila bagong iba. Kaya hinihikayat ko po na sabay-sabay tayo, establish po natin ang Family Connect to every family. Sa bawat pamilya, bawat tahanan, ay dapat merong Family Connect. Somebody has to stand up for the family. Yan ay bonding moment at bonding time din natin sa pamilya natin. At ang mga kasama natin sa bahay na hindi nakakapag-church o wala pang karanasan sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon, sa Family Connect ay ma-reach out natin sila at makarinig sila ng salita ng Panginoon. If they can come to the church, let's bring the church to your family. Let's bring the Word of God to your family. Sana lahat po tayo ay ginagawa ito. Manindigan po ang mga tatay. In the absence of the father, yung nanay ang manindigan o kaya yung anak. Ang mahalaga, somebody is fighting for the sake of the family. May naninindigan upang abutin ang pamilya at dalhin kay Kristo ang buong sambahayan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. My topic today is about first things first. Unahin ang dapat unahin. Alam niyo po ba ang pakiramdam na parang ang dami mong kailangang gawin tapos hindi mo na alam kung ano yung uunahin? Parang ang gulo, di ba? Minsan nahihirapan tayo kung paano aayusin ang mga priorities natin. And in the busyness of life, we often forget the most important thing. Dahil sa marami nating abalahin sa buhay, marami tayong mga ginagawa, kanda o gaga, dito, trabaho doon, kung ano-anong pinagagagawa natin. Nakakalimutan na natin kung ano yung pinakamahalaga sa lahat na dapat binibigyan natin ng importansya sa buhay. This is why Jesus reminds us, first things first. Unahin ang dapat unahin. In Matthew 6:33, it says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, naunahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko mag-focus tayo ngayon sa kung anong ibig sabihin ng first things first. Ano bang ibig sabihin ng mauna ang dapat mauna? Ano bang ibig sabihin nito sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano? Number one, seek God first above all else. Unahin natin si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin. In Matthew 6:33, Jesus tells us to seek first His kingdom and His righteousness. This means that God should be our top priority. Siya dapat yung pinakahihigit, pinakauna, pinaka-first and top priority ng ating buhay. Hindi lang tuwing araw ng linggo o tuwing may problema tayo, kundi araw-araw na ginawa ng Diyos. God must be our top priority. Pumapasok tayo sa trabaho, nag-aaral o nag-aalaga ng pamilya. Pero kapag pinili natin ang Diyos bilang una,
He will give us direction and purpose in everything we do. Kapag si Lord ang inuuna, He will lead us to the right decisions. He will lead us to right relationships and even to the right opportunities. Kapag ang Panginoon ang number one sa buhay mo, magkakaroon ka ng clarity, malinaw sa iyo kung paano mo ihahandle ang mga challenges at mga blessing na darating sa iyo. Hindi pwedeng gawin ang Diyos na pangalawa o pangatlo lang na prioridad ng ating buhay. Siya dapat yung pinakauna sa lahat. Put God first above all else. Pangalawa, put God first in your relationships. Ang mga relasyon natin, whether sa family natin, sa mga kaibigan natin, o sa trabaho, we will only thrive when we put God first. Magtatagumpay tayo kapag si Lord ang inuna. Kasi if God is the foundation of every relationship, it will stand strong. Anumang relasyon na pinangungunahan ng Panginoon ay nagiging matibay. In Ephesians 5:21 it says, submit to one another out of reverence for Christ. Ibig sabihin sa lahat ng relasyon natin, ang Panginoong Hesus ang dapat naghahari. Sa mga mag-asawa, sa pamilya, at sa kaibigan, kapag ang Panginoong Diyos ang number one, mas magiging maayos, payapa ang relasyon. You will love each other with the God kind of love, unconditional, patient and forgiving. Hindi lang basta emotional love, kundi pag-ibig na rooted in God's will. Pangatlo, put God first in your goals and ambitions. Sa mga goal natin sa buhay at mga pangarap natin sa buhay, unahin natin ang Diyos. Alam ko, marami sa atin may mga pangarap na malalaki sa ating buhay, sa ating career, business, o personal na tagumpay. Walang masama sa pagkakaroon ng goals. Pero when we prioritize God first, everything else will follow. In Proverbs 3:5-6, it says, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Malinaw pong sabi ng salita ng Panginoon, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Hindi pwedeng goal mo lang ang trabaho o pagyaman. Ang goal mo dapat is to honor God in everything. Huwag lang yung puro lang trabaho, puro lang pagpapayaman, puro lang pagninegosyo. Make it your goal to honor God in everything. Si Lord ang magbibigay ng tamang timing, tamang opportunity, at tamang resources. Kapag siya ang inuna mo, He will bless the works of your hands. The Lord will provide divine connection sa buhay mo. Mga kapatid, kasama ba ang Diyos sa goals mo? Para sa karir mo?
Kasama ba ang Diyos sa goal mo para sa hanap buhay mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo? Kasama ba ang Panginoon? Sa mga goals mo sa buhay, kasama ba doon ang ating Panginoon? Kasama ba ang church ng Panginoon sa goals mo, sa karera mo, sa negosyo mo na itinatatag mo? Kasama ba sila sa plano mo? Kasama ba ang Panginoon? Mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal na mananampalataya ng ating Panginoon, i-honor mo ang Diyos sa karir mo, sa work mo o sa anumang negosyo mo. Siya dapat ang naluluwalhati at nabibigyan ng karangalan. Kaya ibinigay ng Diyos sa iyo yan para maluwalhati mo ang Panginoon at ma-serve mo ang purpose mo sa Kanya at sa kingdom niya, sa simbahan ng ating Panginoon. Serve your purpose. Honor Him sa iyong hanap buhay. In Proverbs 3 verse 8, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your substance, and your barns will be filled to overflowing, and your wine barrels will overflow with new wine. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani mo mula sa iyong hanap buhay, sa negosyo, sa iyong trabaho, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisila ng inumin na hindi nga matutuyuan. Honor God in your goals, in your business, in your career. Put Him first. Pang-apat, put God first in your time. Minsan, pakiramdam natin, ang dami nating gagawin, kaya hindi na tayo nakakakita ng oras para sa ating Panginoon. But remember, if we do not set aside time for Him, everything else will fall out of place. Kapag hindi tayo nagbibigay ng kwalidad at sapat na panahon sa ating Diyos, magiging laging kulang ang oras. Kapag hindi tayo naglalaan ng kwalidad na panahon para sa Kanya, laging magiging kulang, lagi tayo nag-aapuhap. There's no time, wala nang panahon. Kulang sa iyo ang buong maghapon. In Mark 1:35 shows us that even Jesus, despite His busy ministry, took time early in the morning to pray and spend time with God. Kahit sobrang busy ng Panginoon sa kanyang ministry, may time pa din siya to go into a solitary place to pray and worship the Father. Mga kapatid, do not let the busyness of life take away your time with God. Huwag yung dahil sa kabisihan, wala ka ng time sa ating Panginoon. Mali yun, kapatid. It could be a few minutes of prayer before starting your day or reading the Bible. Bago mo gawin ang lahat, bago ka lumabas ng bahay, bago ka magbukas ng tindahan, put God first in your time. What is important is that we set aside time to connect with God every day. Kapag si Lord ang una sa oras mo, He will refresh and strengthen you for the day ahead. Set a quality time in going to church celebration. Worship Him. Go to the Lord's house. Dapat naka-schedule, kapatid. Hindi ka na dapat nire-remind. Hindi na dapat naaagaw pa ng iba yung oras mo na dapat inilalaan mo sa pagsamba.
Naka-schedule na, wala lang makakaagaw niyan, kapatid. Give priority to God and in worshiping God. Panglima, trust in God's timing. Sometimes, we feel like we need to do everything right now. But God teaches us to trust His perfect timing. In Psalms 27:14, it says, "Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord." Hindi laging mabilis ang mga bagay sa buhay, pero ang timing ni Lord ay laging perfect. When you put God first, you trust that His timing is always best. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Kasi alam mo na God is in control. When we wait on God and trust His plans, everything else falls into place in the right time. May oras at may panahon ng breakthrough mo, darating yon. Keep loving God. Unahin mo lang lagi ang ating Panginoon. Siya dapat ang priority ng ating buhay. There is a perfect time for everything. So let us ask ourselves today, what are we putting first in our lives? Ano bang inuuna natin sa ating buhay? Is it our career? Our relationships? Our own plans and ambitions? Or are we truly putting God first in everything? Si Lord ba talaga yung inuuna natin? Higit kay sa ating trabaho, kay sa ating tindahan, sa ating hanapbuhay, sa ating pag-aaral, dapat top priority, inuuna lagi ang ating Panginoon. Matthew 6:33 reminds us that when we seek first God's kingdom, everything else follows. Kaya mga kapatid, let us start our day with Him. Make Him the center of our relationships and trust His guidance in every decision. Kung ang Panginoong Diyos ang una, lahat ng ibang bagay ay magkakaroon ng tamang lugar sa buhay natin. Ang Panginoon ang mauna lagi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dapat nakasentro sa Diyos ang lahat. Put God first in everything. Put God first in your relationship. Put God first in your family, in your career, work and business, in your finances. Put God first in your time. At hayaan natin ang pagkilos at pagsama ng Panginoon ay magdala sa atin sa tagumpay ng ating buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day!